Peace on mga kabiwas, andito na naman kami, papalaot. Naparami yata kami sa bangka. Sana kayanin paglabas mamaya, matagbig daw sa labasan. Subukan namin kung kakayanin. Nasa 7 kaming anglers ngayon. Ay, sige, pahig na kami. Sige, pahig na kami, kunin mo na. Kuya Odong aming piloto ngayon. Dito kami ngayon sa Minaogan Binsons. Mga kabiwas, pumihit kami pabalik. Masyadong malalaki yung tagbik sa labas. 7 kami, kailangan namin magbawas ng kahit 1 o 2 tao. Hanapan namin ng bangka masasakyan. Ayun, sakto na guys. Bali, may lumipat sa aming isang kasamahan na angler, si Piping Agimat. Andun siya sa unahan ng kabilang bangka sa kulay blue. Mabuti pumayag siyang lumipat na lang doon kasi talagang overload kami. Ayan, papunta na kami sa spot guys. First drop. Ito, ano kaya ito? Sana malaki-laki. Pero mukhang maliit lang. Kung mapapansin nyo guys, ang gamit ko ngayong reel yung dati rin na ginamit ko sa pag-jigging. Ito pala isang overhead reel, overhead rod. Kaya kinabit ko ngayon yung aking bait casting na casking. Okay naman siya. Mas malambot siyang i-retrieve. Medyo 1000 series lang yata itong bait casting ko, pero okay naman yung function niya kahit mga 40 meters deep yung tubig. Medyo mahirap pati yung pwesto namin kasi napababa yung pagkalagay ng tulda ng bangka. Bumabangga yung mga rod namin, kaya kailangan kong pumunta dito sa hulihan para magamit ng maayos yung aking rod at nang hindi tumama. Ayan, meron na naman. Marami guys dito mga butiti o yung popper piece. Madalas nakakaubos siya ng kawil namin, mga 3 hanggang 10 piraso mapuputulan ka. Kaya advisable dito yung long shank na hook, yung mahaba ang pinaka stem, para hindi siya nakakagat ng popper piece. May order na ako, sana dumating agad. Kasi kapag yung ginagamit kong ordinary big hook lang, nalulumod siya, automatic mapuputol siya. Kaya pag babanton mo, madalas wala na siyang kawil. Kung magpapalit ka na naman, yun ang hassle sa ganitong sitwasyon kapag maraming butiti. Marami rin pala sa paligid naming mga kanaway na ibon. Yung iba, hinahagisan namin ng mga isda, kinakain nila. Yung mga popper piece na nahuli namin, tinatapon namin, kinukuha nila. Kaya kung napansin nyo kanina, may dumaan na isang popper piece. Medyo kalmada kanina, pero napansin namin nagdidilim sa parting lupa sa daungan. Kaya medyo alisto kami, baka mamaya biglang lumakas na naman. Ito kasing panahon natin, September na, may tinatawag na nagmamaladat. Yung maladat kasi biglang sumasama ang panahon tuwing hapon, parang transition ng panahon. Kaya kahit medyo maganda sa umaga, bigla na lang lalakas sa hapon. So antabayan na natin maya maya guys kung anong sitwasyon namin dito. Ang mga kadalasang nahuli namin sa spot na ito, actually may higit 10 spot yung pinupunta namin sa lugar na ito. Palipat-lipat kami. Pero pinakamaraming nahuli namin, target species talaga namin ay yung bisugo. Pangalawang nahuli dyan yung tinatawag na tikwe. Maraming yung nakita nyo, lizard fish. Madalas kumakagat yan kasabay ng butite.
Yung lizard fish, masarap naman siyang gawing daing, sabi nila. Pero hindi pa ako nakapag-try magdaing. Pinamimigay ko lang yung yung lizard fish sa mga kasama ko. By next time siguro, pag medyo kukunti ang huli, kukuhain ko na yan. Ayan, kung mapapansin nyo si Kuya Jojo, andun na siya sa paltik. Kasi nga, hindi namin magamit ng maayos yung rod sa loob. Masyado mababa yung pagkalagay ng tulda. Bago lang kasi itong bangkang ito, kalulusong lang. Kami pa lang yung first na sumakay dito para pumalaot. Yan, ang may-ari si Kuya, Kuya Odong. Isa pa nga palang disadvantage kapag masyadong marami kayo sa bangka. Ang talagang ideal na sabi sa akin itong piloto namin, dapat mga 4 hanggang 5 lang. Kanina umabot kami ng 7. Mabuti na bawasan ng isa, naging 6. Pero ang disadvantage talaga niya, guys, kapag nangangawil na kami, yung line nila napapapunta sa may lugar ng isa o kasama namin, madalas nagkakasabit-sabit yung mga nylon, kaya yun ang pinaka-disadvantage. Sana maiwasan. 4 nga siguro talaga yung ideal. O ayun, tsaka dito sa lugar namin dapat mabigat yung palubog mo. Kasi pag humangin na, lumalakas na rin yung agos. Pinapadpad kasi yung bangka ng mabilis. Ayan, mapansin nyo guys, lumalakas yung tagbik o yung alon. Nagdidilim na agad yung langit, kaya dali-dali na kami namimingwit kasi baka maya-maya umuwi agad kami. Kapag napansin ng piloto, nasa disgrace ng piloto yan. Kapag sinabi niyang di na kaya, uuwi at uuwi kami. Wala kaming magagawa. Mga ka-viewers, itong nahuli ko, ang tawag dito sa amin Japanese fish. Meron siyang o kaya banderang hapon. Ingat sa pagtanggal ng kawil sa isdang ito kasi unang-una madulas siya, pangalawa nangangagat yan. Ito, huli na naman guys. Masibad sa lugar namin lalo na kapag medyo lumalakas ang panahon. Mga kabiwas, last drop na siguro ito. Sobrang dumidilim ng panahon. Ayan, nagsimula na. Pauwi na kami. Mabuti na nakapagtanghalian na kami. Ang oras ngayon siguro mga 12:00 pasado lang. Pauwi na kami kasi biglang dumilim ang langit. Sabi nga nung aming piloto ay gagalit ang panahon, gagalit daw ang langit. Ayan guys, sinagasan namin yung Subasco ulan pauwi. Hindi na namin makita ngayon ang tabi kung saan. Ang palatandaan na lang ay yung mga naiiwan na isla na tanaw pa. Pabago-bago rin ang hangin kaya hindi pwedeng ang basihan mo lamang ay yung lakas ng hangin. Medyo mas malakas ito ngayon compare dun sa mga nakaraang nadaanan namin kasi sapul na sapul namin yung Subasco. Nasa loob kami ngayon ng Subasco. Madilim ang buong paligid.
And then ang alon kabi-kabilaan malakas, kailangan maglimas, patuloy na maglimas habang tumatakbo ang bangka. Paminsan-minsan akong naglilimas ng tubig para hindi mapuno yung bangka namin. So ayun, hinahanap ng piloto namin kung nasaan ang islang dapat ay magiging guide namin. Mabuti na lang mayroong GPS, kahit masama ang panahon, kita mo pa rin kung saan ang papunta sa tabi. I hope na safe kaming makauwi dito sa Binsons. Nahanap rin namin yung isang bangkang kasama namin, di namin malaman kung nauna ba sa aming umuwi o naiwan. Sana nauna na lamang para hindi na inabot ito, kasi mas maliit yung bangkang sinakyan nila compare sa sinakyan namin. Bagamat 5 sila, 6 yung nakasakay dito sa amin. Nakita namin sila kanina nung dumidilim na, umalis dun sa pwesto na natatanaw namin. Hindi lang namin alam kung papauwi na sila o lilipat lang ng spot. Ayan guys, medyo siguro malapit na kami sa tabi nito. Ayun guys, nakapasok na kami sa loob ng ilog. Na lobat kanina yung isa kong action cam, kaya itong camera na ginagamit namin. Dito sa payapa na, lampas na yung malakas na ulan. Ito, pakita ko sa inyo yung nahuli namin. Bagamat maiksi lang yung time na nakapamingwit kami, meron pa rin naman. Tapong ko na yung hipon mamaya guys, sayang, pakain na sa mga isda sa ilog. Hindi siya napuno pero sapat na yan. Yan guys, good luck till next time. Sana sa next na adventure manood uli kayo, mag-subscribe, and then hit the notification bell para lagi kayo guys updated. I hope na makakapag-upload ako ng at least twice a week ng video.